Arestado ang isang lalaki sa Quezon City matapos pagbantaan umano ang isang babae na ipapakalat ang masisela nilang video kapag hindi nakipagkita ulit sa kanya. Itinanggi ito ng suspect. Balitang hatid ni James Agustin. Walang kawalan 36 anyos na lalaki sa ikinasang entrapment operation ng pulisya sa barangay Talipapa, Quezon City. Ang sospek inireklamo matapos manong pagbantaan ang 22 anyos na babae na ipapakalat ang maselang video kapag hindi nakipagkita. Ayon sa pulisya, nagkakilala ang biktima at sospek online. Nagpasya silang magkita noong July 18 at nagkaroon sila ng pagkakataong pumasok sa isang motel. Pagkatapos noon ay dinilit ng lalaki, ng suspect ang mga conversation nila. Mismong galing na rin sa biktima na meron ngang nangyari sa kanila sa una nilang pagkikita. Matapos daw mahigit isang linggo, muling nakatanggap ng mensahe ang babae na may kasamang pagbabanta. Base po sa biktima ay mayroon daw kuhang maselang video itong lalaki sa kanilang pagkikita at nagdemand itong lalaki na muli silang magkita at pinipilit na may mangyari ulit sa kanila. Doon na po pumunta sa aming istasyon yung babae at humingi ng tulong. Nakuha sa sospek ang dalawang cellphone na bahagi ng isinasagawang imbestigasyon ng pulisya. Nakakulong sa Talipapa Police Station ang sospek. Itinanggi niya ang aligasyon. Wala hong katotohanan po yun. Wala pong video. Wala po kong sinaktan, wala po kong ginawang mali. Sinampaan ng sospek ng mga reklamong grave coercion in relation to Cybercrime Prevention Act at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Huwag basta-basta makikipagkita sa mga taong nakikilala through online at kilalaning mabuti at huwag agad-agad magpapasya na makipagrelasyon o sumama kahit saan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Unusual pero hindi illegal. Yan ang sinabi ng tumistigong dating branch managers ng Land Bank sa Day 10 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Kaugnay sa pag-withdraw ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ang umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang paksa sa ikasampung araw na impeachment trial. Kabilang dito ang mga dumaan sa tanggapan ng Vice Presidente, pati nung kalihin pa siya ng Department of Education. Unang testigo ng prosecution, si Violeta Constantino, ang dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, noong panahong nag-withdraw ang Office of the Vice President ng cash gamit ang apat na checking may tig 125 million pesos. Ang mga cheque na encash daw noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023 at July 14, 2023. Lahat nakapangalan kay Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ang pondo pumasok daw sa Land Bank mula sa National Treasury. Para kay Constantino, unusual o kakaiba raw ang transaksyon. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. Nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Usually po kasi kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila by checks po, hindi po cash. Pero sabi ni Constantino, lehitimo naman at hindi illegal ang transaksyon ng OVP. Hindi rin nila ito itinuring na kahina-hinala o suspicious. Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya,
Okay na po sa amin yun. Hindi po siya suspicious. At lahat po ay legitimate. Yes, sir. Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Call. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. You should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga ganun, 4 bags. Okay, 4 bags. Punto ng prosecution, Tama, 4 na bag, pinaglagyan ng cash, 3 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma sa testimonya ngayon ng ating bank manager na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, there's a striking coincidence, perhaps we may call it. sumunod na tinawag bilang testigo si Nenita Camposano, dating branch manager ng Land Bank sa Department of Education. Kaugnay naman sa confidential funds ng bise nung DepEd Secretary pa siya. May tig 37.5 million pesos naman ang halaga ng 3 checking winidraw daw sa account ng DepEd noong February, April at July 2023. Isang Edward Fajarda na dati raw DepEd Special Disbursing Officer ang nagpupunta sa bangko at sa fire exit daw dumaraan dala ang pera. Gaya sa naunang testigo, unusual o kakaiba raw ang transaksyon ng DepEd para kay Camposano. For government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang lang po kasi namin is yun sa check and cashment. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Kaya nakita ako. Hindi nag-cross-examine ang depensa kay Constantino pero may tinanong sila kay Camposano. Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yun dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, Your Honor. Sa susunod na linggo, itutuloy ang pagdinig. 3 witness ang ipapatawag. 2 sa kanila ay mula sa Commission on Audit at ang isa ay direktor ng House of Representatives. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Update na po tayo tungkol sa tax records ni Vice President Sara Duterte na dinala sa Senado ngayong umaga. Matapos ipasupina ng impeachment court. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, maaga nga nasa Senado ang inang taga-BIR para ihatid ang ipinasumpina na tax record ni VP Sara Duterte. Ang record ng Mr. ng Vice na si Attorney Mans Carpio at nasa 19 na kumpanya. 2 red box yung nakita nating dala nila. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga taga-BIR. Formal naman na itong tinanggap, Connie, ng impeachment court sa pamamagitan ng clerk of court ng hukuman na si Attorney Renato Bantog. Sarado sa publiko ang pag-turnover ng mga dokumento. Magbabahagi na lamang daw ng larawan at video ang Senate Impeachment Court. Deadline din ngayon, Connie, ng pag-sumite ng records ng vice mula sa Anti-Money Laundering Council at mga banking institutions. At kanina rin ay ilang kinatawan ng mga bangko ang nasa Senado. Tumanggi rin silang magbigay ng anumang pahayag. May nakita rin tayo na ipinasok na 4 na box na hindi pa rin nagpakilala kung anong banking institution. Ayon naman, Connie, kay Kabataan Representative Renick po, ang gusto raw mga sagot na tanong sa mga ipinasumpina na bank sa tax records ay ang makita ang full picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Nasa Senado si Congresswoman Ko bilang bahagi ng due diligence ng House Prosecution Panel sa pag-turnover ng mga ipinasumpina ng dokumento. May tiwala raw sila sa impeachment court pero nais lamang nilang matiyak na nadala na sa Senado ang mga ipinasumpina ng dokumento at maobserbahan na nagagawa ang proseso ayon sa umiiral na rules. Wala raw informasyon sa ngayon si Ko kung may basbas na ba ng Pangulong Marcos na buksan ang tax records ni VP Sara pero anya nariyan man ang authorization o wala, naniniwala siyang may kapangyarihan ng impeachment court na tingnan ang mga dokumento na kinakailangan nila. Balik sa iyo, Connie. Ano ang gagawin at saan dadalhin ang mga makukuhang dokumento ng impeachment court, Ian? Well, Connie, yung impeachment court, sila na ngayon ang kahawak nito at magtatago sapagkat
Tony, sa ngayon, pinasumpi na pa lamang ito, pero hindi pa nangangahulog ang ebidensya na kaagad ito. No? So, nasa kanila lamang posesyon ito para kapag kinailangan at may basbasa ng korte, ay pwede nilang makuha anytime. At ako, malaking tanong din dyan, kung may basbas na ba ang Pangulo na bulat-latin talaga itong tax records ni VP Sara. At tinanungan natin dyan si Congresswoman ko, pero sabi niya, personally ay wala pa silang alam kung may pahintulot na nga ba ang Pangulo Uko dyan. At we understand, Tony, na habang nag-uusap tayo ngayon, ay nagsasagawa pa rin ang mga proseso itong si Secretary Bantog, kasama yung ilang taga-bangko. At ang impormasyong nakuha natin, hindi lang ngayong umaga may mag-submit na mga records, meron ding nakaschedule mamayang hapon dahil ginawa daw ng clerk of court ay hindi pinagsabay-sabay itong schedule ng mga bangko. Parang siyempre ma-accommodate sila ng mas mabilis kung may specific time sila na schedule sa pagpunta dito sa Senado ko. Maraming salamat sa iyong update, Ian Cruz. May buwelta ang Malacanang sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na waste of time ang panonood ng State of the Nation address nitong Lunes. Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon. Hindi pagrespeto sa institusyon. Sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layo ng SONA na ipaalam ang nagawa at gagawin pa ni Pangulong Bongbong Marcos para sa bansa. Mas madalian niyang manipulahin ang mga taong walang alam, kaya obligasyon ng mga Pilipino na alamin ang katotohanan. Nagpunta sa The Hague, Netherlands ang vice para sa dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa detention facility ng International Criminal Court. Huli kam sa Tuba, Benguet. Muntik nang mahagip ang kotseng yan sa Marcos Highway sa Barangay Badiwan nang mag-overshoot at bumangga sa drainage system ang isang truck. Ayon sa mga rumisponde sa lugar, nawala ng preno ang truck sa matarik na bahagi ng barangay. Naipit sa loob ang truck driver habang nakatalon agad palabas ang tatlo niyang kasamahan. Agad namang sinaklolohan ang sugatang biktima na isinugod sa ospital. Wala pa siyang pahayag.